Paano mo malalaman na kaya mong bayaran ang isang property na gusto mong bilhin sa isang developer? Marami kasing property buyers ang sobrang problemado after the down payment period dahil na-hype lamang sila sa low down payment promo at easy payment schemes ng mga developer. Iba nga dyan ang sinasabi, 10,000 or 5,000 lang monthly. Yun pala, down payment pa lang yon. At pagkatapos ng down payment period ay nagugulat na lamang sila dahil hindi pala nila afford ang monthly amortization sa bangko at lalong-lalo na sa in-house financing dahil mas mataas ang interest dito. In fairness naman sa mga developer, yung estimated monthly amortization sa bangko at sa in-house ay ipinapakita at pinapapirmahan sa mga buyer. Yun nga lang, may mga cases na hindi ito nadidiscuss mabuti ng mga ahente or sadyang hindi nila ito dinidiscuss. Si buyer naman, lalo na yung mga first-time home buyers, sa sobrang excited ay pirma lang ng pirma without really understanding kung ano nga ba ang nakalagay sa mga dokumento. Para makaiwas sa problema, sakit ang ulo at hindi ma-forfeit ang perang ibinayad kay developer, ito ang simpleng paraan para malaman mo kung afford mo talaga na bumili ng property sa isang developer. Step number 1, isulat mo ang iyong monthly income or combined income ng pamilya. Let's say, meron kayong combined income na 100,000. Step number 2, yung combined family income ay i-multiply mo sa 30%. Ang makukuha mo dito ay yung tinatawag na maximum disposable income o yung parte ng income mo na pwede mong gastusin para sa mga investment. Sa case na to, meron kang maximum disposable income na 30,000. Step number 3, ibawas mo pa ang iba mong utang na magiging kasabay ng bank loan mo. Let's say, meron kang monthly na binabayaran na 5,000 pesos. Ang makukuha mo dito ay ang tinatawag na net disposable income. Sa case na to, ang net disposable income mo ay 25,000 pesos. Step number 4, tingnan ang sample computation na ibinigay sa iyo ng ahente at i-check kung pasok nga ba ang net disposable income sa estimated monthly amortization na kailangan mong bayaran sa bangko. Kapag naintindihan mo ang konsepto ng maximum disposable income ay sigurado ako na mas mapaghahandaan mo ang monthly amortization ng iyong dream house. Meron ka bang natutunan? Follow Broker Nelson of Homes Realty for more.